Okay, good evening, everyone. Thank you for coming in our midweek service. Today, we will start to study the book of Ephesians. Katatapos lang natin yung Colossians. So, tagal natin pinag-isipan kung ano yung isusunod. Thessalonians, so Galatians, Ephesians, Philippians. So, sunod natin yung Ephesians kasi ang Ephesians almost identical or may pagkakahawig sila sa Colossians. At itong sulat ng sa Colossae at saka Ephesians, nag-circulate ito. Binasa ng taga Philippi. Then, pagkatapos binasa sa Philippi, pinasa din sa Colossae. So, nag-circulate yung sulat ni Apostol Pablo. So, ang Epeso, yan. Ito yung mapa. Ito yung Jerusalem. Tingnan nyo maigit ito kasi pag-aaralan natin sa background. Introduction tayo ngayon. Pag-aaralan natin yung background ng Epeso, saan sinulat, ano yung agricultural background nila, religious background nila, then of course yung geographical background nila. So, andito siya sa Asia, nasa east, west Asia siya. Galatia is part of the province of Asia, hindi itong sa Asia sa atin, hindi. So, nandito ang Jerusalem, yan, the Antioch, yan. So, titignan natin yan maigi mamaya. So, ito yung Epeso. Ang Epeso, ito yung kanyang kabuuan. So, nandun siya sa one of the important trade route, sea at saka dun sa road ng Roman Empire nung panahon na yon. Nandyan yung harbor, canal na connected dun sa Aegean Sea, kadugtong ng Castor River. So, nandyan din yung theater, yan yung theater, yung library, then yung temple. Yan yung templo ni Diana or Temple of Artemis na tinatawag. Then, library, nandito. Then, yung temple na isa din yung theater. So, yan yung nasa loob ng Epeso. Then, nandyan din yung swimming pool. Yan, ng Byzantine. Then, nandyan din yung gymnasium. Then, nandyan yung Arcadian Avenue. That's the Arcadian Avenue kung saan dumadaan yung trade route na nanggaling dyan sa harbor. Then, nandyan yung mga city gate. Nandito sa baba, yung Magnesia Gate. Then, doon sa taas, yung Kerusus Gate. Then, ano pang meron dyan? Yung bundok, Mount Pinon and Mount Kerusos, bandang taas. Okay. So, ang Ephesus, isa siya sa greatest city of Asia. Pinaka-importante na city sa bandang Asia na matatagpuan sa West Asia. Pinaka-importante sa Asia sa mga Roman provinces. Hey! Asia Minor. Then, tinawag din siyang, mayroon siyang title na Light of Asia. Parang dito sa Manila siguro. Yan, Light of Asia or Sentro ng Kalakalan. Dahil doon sa kanyang, mayroon pa siyang isang katawagan o title, yung Ornament of Asia. Dahil doon sa kagandahan niya, dahil doon sa, yan yung pinaka second, mas malaki pa siya kaysa sa Roma, o second siya, first or second siya doon sa Roma, sa city of Rome, doon sa laki, at yung kanyang kayamanan nung mga panahon na yun, at kanyang importansya, dahil siya yung pinakamaganda yung harbor.
Yung katayuan o background ng Ephesus ay malaki ang impact doon sa religious background. Kaya pinag-aaralan natin yan. Then, meron din siyang all major roads from east to west meet Ephesus. So, nasa west part siya ng Asia Minor, then nandito ang east, then nandun ang north kasi nandito south, west. Ay, ito para, yan. Yan. So, nasa west part siya. So, lahat ng road from the east of Asia ay dadaan siya dito papunta doon sa Roma. Kaya isa siya sa pinaka-importanteng location. Then, yan, the best road in the empire. Yan nakalagay, the major road. Major road from the east to west, meet in Ephesus, service by the best road in the Roman Empire. Okay, then, tinawag din siya ng Free Roman City. Bakit? Kasi meron silang special privilege at autonomous din sila, self-governing government, self-government under Roman law. Then, dyan din nililitis, hindi na kailangan pumunta sa Roma, doon sa mga nasa province of Asia, dito dahil dito nakaupo yung proconsul o opisina ng proconsul o yung governor. Proconsul is governor ng Roman governor. Diyan nila nililitis yung mga malalaking kaso. Diyan, home of Roman proconsul for Asia, yung governor of Asia. Then commercial and religious center of Roman Asia. Then, large natural harbor, extensive road system. Yan, in-explain na natin kanina. According to the Greek historian na Strabo, yan, it was only second pala, in size and important to Rome itself. Pangalawa, hindi pala siya first. Okay, sa background pa rin ng Roma, established in the 10th century BC or before Christ. Number 2, especially flourished when it becomes part of the Roman Republic noong 129 BC. Then naging famous yung mga building niya dahil nandyan yung Library of Celsus, theater holding, then yung theater nila na kayang mag-akupa ng 25,000 people. Yung Mall of Asia Arena, alam mo ilan, Murat? 50,000. The largest, pero nung nandun kami, umabot siya ng 55,000. Nung nanood kami ng Championship Ginebra way back 2016 o 17, 55,000. Pero 50 lang yung na ano. That's the biggest indoor arena in the world. Yung Mall of Asia. Philippine Arena. Pinakamalaking. Ito 25th century pa. So, yung theater niya, kasi open naman yung theater dyan. Mamaya may picture tayo dyan. 25,000 yung kaya niyang i-accommodate. Then, ang nangyari, nung AD 263, nag-decline yung kanyang flourish, yung kanyang pagiging maganda dahil dun sa earthquake. Dahil dun sa, nandyan. Conquered by Goths in 263 AD, then destroyed by earthquake, 614 AD, rebuilt but lost significance as its harbor silted in. Yung harbor na maganda kasi, silted, it means dahil doon sa earthquake, siguro nagka-tsunami, nagkaroon ng mga hindi na maganda. Yung harbor, may mga putik na, tapos marami ng mga hindi magagandang tawag dito, yung buhangin. So, hindi na naging maganda yung pinakamagandang harbor dati. So, ang nangyari, nag-decline na. So, then modern day, international tourist attraction. Gawa ng yung mga library, then yung stadium niya,
Then yung temple ni Diana. Yan, the temple Diana. Andyan, daughter, sino si Diana daw? Ayon sa mga Greek, daughter of Jupiter. Ayon sa Romans, pero ayon naman sa mga Greek, siya yung daughter ni Artemis. Yan. Daughter of Zeus. Zeus. Then one of the 7 wonders in the world, even today. Yan. Ancient world. Nakapasok ba tayo sa 7 yung Palawan? Ha? O yung rice terraces natin. Ay, nakapasok. So isa dito, yan yung Temple of Diana. Pero dati yan, hindi na ganyan. Okay. Then, yan, yung first Acts chapter 18 yung background ng Ephesus. Ito yung anong journal? Okay, tingnan natin. Sa Acts chapter 15, kailan binisita ni Apostol Pablo ang Efeso? So Acts chapter 15. So open your Bible, Acts chapter 15. Ito yung background ng Ephesians. Kailan na-establish? Yan. Acts 15. Sa Acts 15, ito yung second missionary journey ni Apostol Pablo. Sa verse 35 and 36, 36, then after some days, Paul said to Barnabas, pagkatapos ng kanilang second missionary journey, let us now go back and visit our brethren in every city where we have preached the word of the Lord and see how they are doing. 37 now, Barnabas was determined to take with them John Mark, pero ano nangyari? Iniwan niya si John Mark. So, yun, 35 and 36, Paul and Barnabas at Antioch dito. Every time na Antioch kasi, Antioch of, is this Pisidia? Yeah, may dalawang Antioch kasi. Antioch of Syria and Antioch of Pisidia. So, this is Antioch of Syria. Nandun yung Antioch of Pisidia. Dito, banda. Derbe, nandito banda sa Asia Minor. So, Antioch of Syria, dyan yung laging base ni Apostol Pablo every time na magkakaroon siya ng missionary journey. So, 37 and 36, Paul and Barnabas disagree over taking John Mark on second missionary journey. So, iniwan nila si John Mark. Then, Barnabas and John, verse 39, John Mark go to Cyprus. Sa bumaba sila, si Paul naman ay pumunta sa parteng taas, bumalik. Verse 40 and 41, Paul and Silas travel north through Syria and Cilicia, strengthen the church. So, dahil hindi na kasama ni Apostol Pablo si Barnabas at saka ni Mark, ay kinuha niya si Silas at makakasama pa nila si Timothy sa kanilang travel na yan. Okay. Then, sa chapter 16, verse 1 and 2, Paul introduced to Timothy, ay na si Timothy, at Derbe and Lystra. At isa sa event dyan, dahil si Timothy ay hindi patuloy dyan, tinuli nila. Ang isa sa mga rason ay para hindi magkaroon ng abirya. Hindi batas, pero para hindi magkaroon ng abirya. Kasi sa batas ni Moises, kailangan ang mga Hudyo ay matuli sa ika-8 araw. Pero si Timothy kasi, hindi, ang tatay niya ay Grego, so Hentil yung tatay niya, ang nanay niya ay Hudyo, pero hindi siya natuli. Pero tinuli na lang siya para sa ganon, dun sa kanilang journey, pagpasok nila sa synagogue kasi, ay hindi sila mag-question. So Paul has Timothy, and na pala, verse 3. Okay, 4 and 5, Paul and his company delivered the decree from Acts chapter 15 dahil nagkaroon ng meeting sa Acts chapter 15 regarding the problem to the Gentiles at saka yung sa dugo. And the churches were strengthened in the faith and increased in number daily.
So ito yung meeting doon sa Ephesus. Acts chapter 16, ayan, Derbe, then Lystra, ayan. Okay, then Acts 16, verse 6 and 10, the Holy Spirit forbid further preaching in Asia. So, ang nangyari dito, gustong pumunta ni Pablo doon sa Bithynia. Dito sa taas, ito, yung mapa. Bithynia. Pero dito nagkaroon ng Macedonian call. Yung Espiritu, sabi niya, huwag kang pupunta doon. Dito ka pumunta sa Macedonia. Andito sila, Acts chapter 16, Troas. Tama ba? Troas yun? Yan, tama. Troas yan, papunta doon sa Philippi. Papunta doon sa Macedonia, the region of Macedonia, province of Macedonia. Kaya nagkaroon ng tinatawag na Macedonian call. At Troas Paul has a vision calling him to preach in Macedonia. Kasi ang plano niya pumunta doon sa Bithynia, pero dahil doon sa vision, pinorbid siya ng Holy Spirit. Then, Paul and his company obey the vision and immediately seek to go to Macedonia to preach the gospel doon sa Philippi. Nasa second missionary journey tayo. Then, verse 11 and 40, 11 to 12, Paul and company traveled to Philippi. Nakilala niya doon sino yung nakilala niya doon? Si Lydia na purple seller. Then, colony and stayed at city Sunday. Then, conversion. Nandiyan pala si Lydia. Na-convert si Lydia. And then, nahuli din sila doon. Thrown in prison dahil sa kanilang pag-preach, nakulong sila. Thrown in prison for healing the girl with the spirit of divination. Dito kasi, ang kwento dito, pagkatapos natin ng The Life of Christ, ito uli, isa sa pininaplano natin rin here, Bible study natin ay the book of Acts naman. Kasi ang The Life of Christ is Matthew, Mark, Luke, and John. Ang kasunod is Acts. So, yan, nag-start na tayo. Pinag-aralan ng Acts sa pang-umaga yun. Okay, then conversion of the Philippian jailers. Dahil doon sa pagkakulong nila, na-convert nila yung gwardiya. Bantay doon sa kulungan. Then Acts 17, nandun na sila sa Thessalonica. Paul company traveled to Thessalonica and preached in the synagogue. Achieved success. A great multitude of devout Greeks ay na-convert. Then unbeliever Jews stir up a mob. So from the Philippi, yung mga Jews na against sa doctrine of Christ, sumunod sila doon. Then, nagkaroon ng mob. Then, against Paul and company. Then, tumakbo sila ulit. Then, verse 9, Jews falsely charged Paul for turning the world upside down and acting contrary to the decrees of Caesar. Yun yung against, pinalabas na kaguluhan, na problema, yung against the decree ng Caesar. Sa panahon kasi na yan, mamaya, pag uwi ninyo, pag may time kayo, manood kayo ng The Life of Paul sa YouTube. The Life of Paul. So, ito mga pinag-aaralan na yan, makikita doon. Although hindi 100%, pero yung event, nandun yung flow of event. Napanood ko na yan how many times The Life of Paul. And even The Life of Peter sa YouTube, meron yan. Minsan umabot siya ng 1 oras. Then Acts 17, andun na sila sa Berea. Paul and Silas leave at night and go to Berea to preach in the synagogue. So isa sa mga question, bakit siya sa synagogue lagi nagtuturo? Brad Larry, anong sagot? Nandun yung mga tao. Okay. Tama yan. Kasi ang sabi ng mga Sabatista, tingnan mo, si Pablo nagtuturo sa synagogue kasi Sabat. Andun yung pagtitipon. Kaya Sabatista si Pablo. So, ang simple explanation dyan, sa probinsya kasi may araw ng palengke. Anong araw palengke sa Batak? Sunday. Yan. So, mamamalengke ka araw ng Sunday kasi may mabibili. Pag pumunta ka Lunes, sa ngayon meron na, dati wala. No? Sa mga probinsya, ngayon everyday na may mabibili ka. Pero araw ng dapon sa Ilocano yan eh. Araw ng pamilihan, may araw ng pamilihan. So Sabado, araw ng pagtitipon ng mga Hudyo. Kaya itinataon niya palagi ng araw ng sinagog, hindi sa Batista.
si Pablo. Okay, then verse 12, therefore many of them believe doon sa kanyang preaching. Then, ang nangyari, nagalit yung mga Thessalonian Jews doon sa synagogue. Hinabol nila Pablo from Berea to depart alone for Athens. Pumunta siya doon sa Athens bago siya pumunta doon sa Ephesus. Yan yung mga background, ha. Then 17, Paul preached to pathetic Jews in the synagogue of Athens. Ano yung preach dito sa Athens, Brad Larry? Dito. Sa Acts 17. Ay yung the unknown God. Yan, kailangan pag-aralan mo yung mga yan. Dati, 20 years ago, memorize ko ang Book of Acts, yung event. Even nakapikit ako. Pero ngayon, gusto kong ibalik. Kaya kong ituro ang Book of Acts without opening the Bible. Dahil memorize ko yan dati. That's 20 years ago. Okay, then 20-29 proclaimed the one true and living God in his eloquent sermon, the Mars Hill. Ito yan, yung the unknown God, sa Mars Hill. Warned of God's final judgment with Christ as the over the resurrection of the dead and the judgment. So yan yung event dun sa, ito pinag-aralan natin yung 3 cities na dun sa Macedonia na yan. Okay, the province of Macedonia hanggang dun sa Ephesians. Then dito sa Efeso, ito na, from Corinth, nagpunta na sila doon sa Ephesians. Then, nakilala niya, na-meet niya, 18-1. Tandaan niyo ito si Priscilla at saka si Aquila. Yan. Sino yung babae dyan, Mark? Brad? Si Priscilla. Okay. Sa dulo kasi, pag A sa Greek word kasi, pag A ang dulo, that's his feminine. Pero dito, Aquila, and Priscilla make tense parehas ng trabaho nila ni Pablo. Then Silas and Timothy rejoined Paul dahil naiwan sila doon sa Macedonia. Then meet in the Lord's Day. Paul is resurrected by the Lord. Then he stayed 18 months. Then 18 Jews tried to persuade Paul, but it backfired. Paul leaves for Syria with Aquila and Priscilla. Pumunta na sila doon sa Epheso. So 18 months, 1.5 year, nagturo si Pablo doon sa Corinto. And then pumunta na siya doon sa Epheso. Yan na yung background. So 19, andyan na kaya, 19. Iyan. At Corinth, Paul having passed, then nandun na sila sa Ephesus verse 1. Yan. And finding some disciples, he said to them, verse 2, 19 to, did you receive the Holy Spirit? So, 18b, 19, yan. Paul cuts off his hair and take a vow. Advance ako. Nandun na sa 19 pala yan. Okay, so gumawa ng vow si Apostol Pablo, kinat niya yung hair niya, then preach in synagogue again. Then 1920, ito na. Paul stay in Ephesus is brief and he leaves Aquila and Priscilla. Then 21, bago yung event na yan, sa Ephesus na-meet niya yung 12 na apostles. 12, dun sa verse 7 is 12 na apostles. 12 na disciples ni John the Baptist. So, ang event dito, verse 2, balik kayo sa 19 to. He said to them, did you receive the Holy Spirit when you believed? Yan. Then, so they said to him, we have not so much as heard whether there is a Holy Spirit. And he said to them, into what then were you baptized? Into baptism of John. So, iba yung baptism of John at saka baptism ng Great Commission. Yung Great Commission, yun yung baptism of Christ. Ito kasi yung baptism of John, although
for the remission of sin then, pero ang nangyari, verse 9, when they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus Christ. So, nabaptize sila by the baptism of John, pero ano nangyari? Nagbaptize sila uli. Okay, ilan sila? Sa verse 7, 12 sila. Ito yung mga alagad ni Apostol Juan. So, dito may lesson na makukuha natin dyan. So, pag hindi tayo nabautismo ng tamang baptism, so kailangan natin, wala naman tayong rebaptism, pero pag iba yung purpose, yung baptism mo, kailangan mo may lubog uli. Pag-aaralan natin na mas malalim yan pagdating natin dun sa pag-aaral dun sa Book of Acts. Then, second journey end, 1822. So, bumalik sila uli doon sa Antioch. Then, Acts 18:23, ito na yung third missionary journey again, begin. Paul goes to Galatia, Phrygia to strengthen the disciples. So, bumalik siya. Then, 24-26, Apollos preached in Ephesus. Then gets further instructions from Aquila and Priscilla. So ang events 18, 24, and 26, si Apollos, nasaan na? Ayan. Na-meet nila si Apollo. Itong si Priscilla and Aquila. Si Apollo ay nasaan na? And he came to Ephesus and left them there, but himself, yan, verse 24. Now, a certain Jew named Apollos, 1824, born in Alexandria, an eloquent man, and mighty in the scripture, came to Ephesus. This man has been instructed in the way of the Lord, and being fervent in spirit, he spoke and thought accurately the things of the Lord, through though he knew only the baptism of John. So he began to speak boldly in the synagogue. When Aquila and Priscilla heard him, they took him aside and explained him the way of God more accurately. So, although eloquent siya o magaling magsalita, mas magaling siya kay Pablo, kaya someday magkakaroon ng problema doon sa Corinto kasi ako kay Pablo, ako kay Apollo, sinasabi ng iba. Dahil mas magaling magsalita. Eloquent or ang tawag dito, ang sabi ng external evidences, isa siyang makata. Yan, sa magaling. Magaling siyang magsalita. Then, ngunit at tinuruan sila ni Aquila and Priscilla ng that's verse 26. Explain to him the way of God more accurately. So, ang nangyari, and he went and he desired to cross, verse 27, and when he desired to cross to Achaia, the brethren wrote, exhorting the disciples to receive him. And when he arrived, ito na kay Pablo. Okay, so tuloy natin. Then, 19, at Ephesus, convert the 12 disciples. Ito, nabasa na natin ito kanina. 3 months, nagturo siya. 3 months in synagogue. Then, maraming nagalit na Jews. So, umalis siya ulit. Then, nagpunta siya sa School of Tyrannus for 2 years. Dito sa School of Tyrannus, dyan din siya nag-aral ng pagkalo. At si Gamaliel ang kanyang teacher dyan. So, dahil kilala niya siguro yung mga teacher doon, kaya pinayagan siya magturo doon for how many years? 2 years na nagturo siya. Kaya nag-spread ang ebanghelyo around Asia dahil maraming naturuan dito. Ang iba, maari din ang sinasabi ng iba, even si Philemon, isa sa mga product ng kanyang pagtuturo
dito sa School of Tyrannus. Then Paul encounters 7 sons of Sceva, big boss to the gospel, dyan sa School of Tyrannus. Then Ephesians burned books. Then communion with silversmith. Ito yung isa sa kanyang mga nakaaway. Kasi itong silversmith na to, 21-27, siya yung gumagawa ng mga, anong ginagawa niya? Mga rebulto. Binebenta. Yan ang business niya. Silversmith, gumagawa ng mga rebulto. Ang problema, nag-preach sa the Apostle Pablo regarding sa mga rebulto na yan. So, ano nangyari? Nag-decline yung business niya. Kaya nagalit kaya. Okay, mapapag-aralan natin na mas malalim yan someday sa pagdating natin sa Acts. Then 1820 Ephesians near riot at theater. Ito yung theater of Ephesus. So tumakbo sila doon. Nagkaroon ng riot, then tumakbo sila doon sa theater na. Then totally stay lasted 3 years sa Ephesus. So kaya maraming nangyaring event diyan sa Ephesus na yan. Mapapag-aralan natin yan pagdating natin diyan. So Acts 20, so Paul departed for Macedonia. Then Paul 2-6 traveled to Greece for 3 months. Then June 6 he seek his life, traveled by land back through Macedonia, sailed to Troas. Ilang months nag-travel by land, naglakad? Brad Larry, 3 months. So from Macedonia, nag-travel siya by land for 3 months. Diyan. Naglakad. Yan. Habang nangaral. Okay. Then 7 to 12, observe Lord's Supper at Troas. Naulit lang to. Pero 20 na to. Until midnight. Then dito nahulog si Eutychus. Yan. Then binuhay niya ulit. Then 13 to 16, Paul traveled to Miletus as he was hurrying to be at Jerusalem, if possible, the day of Pentecost. So, dito na sa third missionary journey to. Then, Acts 21, bumalik na siya sa Jerusalem. Okay, then the 12 disciples. Paul returned to Ephesus, Acts 19 verse 1. Then 19 to 3, their spiritual condition. They had received only John's baptism. Okay, naulit lang to. Pinilit kong improve yan kasi kagabi. So yan, nag-ulit-ulit. So ito naman yung fourth missionary journey niya. Hindi na natin bibigyan ng pansin yan saka na pag dumating na tayo ng Acts. Then, bukod sa Acts, nabanggit din ang Epheso sa Revelation, chapter 2. Sa chapter 2, yan, yung positive. Naisulat ko ba dyan? Hindi, may positive. Wala, hindi ko nailagay. Yung positive na nangyari naman doon, yung patient nila, open your Bible, Revelation 2, chapter 2 to 3, then verse 6. Then 2 to 3, yung positive things Jesus said to the church in Ephesus, they had patient, work, and labor for Christ's sake. Verse 2 and 3. Revelation 2 and 3. Then they had perseverance and had not grown weary. Verse 3. Then refused to tolerate evil. Verse 2 pa rin yun. Then testing false apostles. Verse 2 pa rin yun. Then hatred of the Nicolaitans. Verse 6, the doctrine of Nicolaitan. They hated the deeds of the Nicolaitans which Christ also hated. The negative naman na sinabi regarding sa mga taga-Ephesus, sa Book of Revelation, they left their first love. Ang unang, first love, kasi sa una, talagang eager sila doon sa positive na sinabi doon sa Ephesus. Pero doon sa verse 4 na, 2 verse 4 ng Revelation, they left their first love.
So yan yung isang naging problema nila. Nevertheless, I have this against you, ang sabi ng Panginoon, that you have left your first love. Then, call for repentance. So yan yung isang parte bukod sa Acts, yan yung pangalawa na binanggit yung mga taga-Efeso sa book of kasama dun sa 7 churches. So ito yung theater. So pag nagsalita ka dito sa harap, Brad Larry, yung boses mo rinig hanggang doon sa dulo nito. Dahil doon sa structure niya, yung boses ay nagbabounce, nag-echo. So, mas magaling yung mga engineers noon dito sa panahon ngayon. Biruin mo, even pag nagsalita ka doon, 25 seating capacity, 25,000 seating capacity. Yung boses mo dito, dinig hanggang doon sa dulo no. Yung pagka-structure niya. So, yan yung sa panahon na natin ngayon yan. Yan na yung amphitheater nila. So, background of Ephesus, yung author. Sino yung author? Of course, Paul. Identify niya yung kanyang sarili sa verse 1 and 1:1 and 3:1. Then written while he was in prison in Rome. Then this is one of his prison epistles with Philippians, Colossians, and Philemon. So natapos na natin ito. Siguro isusunod natin ito pag natapos natin ang Ephesians. Then the Philemon. Maliit, konti lang yung Philemon. Then written when? So date of writing approximately 60 to 60 AD. 60 to 62 AD nung nasa imprisonment si Apostol Pablo. Nabanggit niya yung Acts chapter 28, then Ephesians 3:1, 3:13, 4:1, and 6:20 ng Epeso. Madadaanan natin yung mga bagay na yan. Nandun siya sa prison. Okay, then recipient, sino yung sa mga unang mga manuscript, hindi nakalagay yung Ephesus dyan dahil circulate yung sulat. Pero katagalan, iniligay nila na ang recipient is Ephesus. Ang mga Kristiyano sa Efeso ay mixed Jews and Gentiles. Yung mga members doon sa Ephesus. Then, yung background of Ephesians, purpose of the letter, to the Ephesians, number 1, to explain believers' spiritual blessing in Christ. Verse 3 to 14 yan. So, pag-aaralan natin yan next week. Number 2, ano yung purpose? Bakit sumulat si Apostol Pablo? To emphasize unity in the church. Makikita natin yung 7 1 dyan. Yung unity. One body, one church, so 7 yon. So yan yung isa sa mga rason. Then number 2, to show the church as the body of Christ. Yan. Nandyan yung mga talata. Then to encourage holy living, to walk and live a holy living. Ephesians 4:17 and 5:1-18. 1:8. Then to prepare believer for spiritual warfare. Dito kasi sa Ephesians chapter 6, magsuot ng baluti. Yan. So, in-emphasize na Apostol Pablo na tayo ay kasalukuyan ng gera. Kung may gera sa Middle East, tayo naman ay nakikigera spiritual. Kalaban natin si Satanas. Okay, then, political background. So under the rule of Roman Empire during the reign of Nero, then Roman law and cultural strongly influenced society dahil isa sila sa second to the largest city ng Roman Empire and one of the most important din sa trade route, trade ng Romans. Then strong emperor worship dahil doon sa templo, wala na yung mapa. Doon sa templo ni Diana. Then, Ephesus had political importance as a free city with its own local government.
Okay, then religious background. So, isa sa mga tutulig sa inya yung pagan worship. So, center of pagan worship dahil nga doon sa uh, uh, isa sa pinakamalaki at naging kasama siya sa 7 wonders of the world, yung statue ni Diana. Then home of the temple of Artemis, one of the 7 wonders. Nandyan pala, inunahan ko na. Then widespread of idolatry, magic art, 19 verse 19 ng Acts. Then cult practices. Yan yung talamak dyan sa lugar na yan. Then, pumipicture. Strong spiritual warfare atmosphere. So, emphasis on spiritual blessing. Then, principalities and powers. Isa-isahin natin yan. About yan sa principalities pag dumating tayo dyan. Then, ayan, yung armor of God. Okay, then agricultural and economic background. Fertile land around the Cayster River, yung parteng taas kanina dun sa mapa natin. River Valley. Then agricultural include grain, olives, grapes, and then major trade and shipping center dahil dun sa kanyang harbor. Famous for idol making industry. Dun kay kanina yung silversmith. Special Shrine of Artemis, Acts 19. Nakita na natin yan kanina. Then, historical connection to Paul's ministry. Paul spent about 3 years in Ephesus. Nakita na natin yan kanina. It was one of his longest ministry in one place. Then later, he warned the elders about false teachers. Acts 20 verse 28 na mag-ingat kayo. Anong sabi doon? 2028? Memorize mo pa yan na Rainier? 20 verse 28. Yan yung isa sa warn niya doon. Take it yourself. Okay. So, yan yung isa sa preaching ni Apostol Pablo dun sa Ephesus. He warned the elders about the false teacher. Kaya sabi niya doon, take heed. That's a warning. Then, book background. Literary style. So, the book of Ephesians is an epistles like the book of Romans, Colossians, kasi si Pablo rin naman nagsulat yan. Then, it must be studied like a letter which is written and sent from one person to another. So, ang mga ginamit diyan sa style of writing niya at sa mga words na ginamit ay madali lang siyang intindihin. Hindi masyadong scholar yung na sinasabi ng iba na ang makakabasa lang ay yung mga napatungan ng kamay. At saka yung mga nag-aral, sasabihin pa kay Rainier, hindi mo maintindihan niya. Sabi ng ibang mga doktrina, bakit sino yung anong sabi nila Rainier? Sino yung anoint? Yan, anoint sa'yo. Pag hindi ka na-anointan, hindi mo naintindihan. Hindi. It must be studied like a letter which is written and sent from one person to another. So, sinulat ng Panginoon hindi para maintindihan lang ng mga nag-aral, kundi sinulat ng Panginoon yan. Of course, the author is God, pen ni Apostol Pablo, para maintindihan ng mga tao. So, keys to the book of Ephesians. So, key verses, Ephesians 1:3, and ilagay ko yata, God has blessed us with every spiritual blessing. Every spiritual blessing ay pinagkaloob sa atin. Yan yung ididiin natin yan, pagdating natin yan. Then Ephesians 2:8-10. Yan yung mga key verses.
And number 5, 6:13 to 8 about the armor of God. Then keys to the book of Ephesians, keywords in Christ, nabanggit ng 12 times yung in Christ. Brad Larry, basain next hanggang next week, kailangan mabasa mo na yung Ephesians. Nakasulat yan, nakalagay dun sa binigay ko sa inyo ito. In Christ, 12 times na nasulat. Yung word na grace, 12 times din na mababa, paulit-ulit yan sa libro ng Epeso. Then yung love, 10 times na paulit-ulit. So, i-highlight nyo yung mga yan. Then yung body. So, sa pagbabasa kasi ng Biblia, sa isang paragraph, tignan mo yung paulit-ulit. Kasi meron gustong idiin ng ating Panginoong Hesus. Paulit-ulit niya, nabanggitin yung mga bagay na yan. So, then walk 8 times. Walk not according to your old life, but walk according to the new life. Yan yung lagi niyang babanggitin. 8 times na nabanggit yan. Yung mga bagay na yan. Then, key passages. Ephesians 4:6. There is one body. Yan, 7 times nabanggit yung one dyan. One body, one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, one God. Yan, 7 times na binanggit yan. That's the key passage. Then, key verses pa rin. Ephesians 2:10 summarize the theme of the Christian wealth and walk in Christ. Yan yung pinaka-summary niya ng buong libro ng Epeso. Then, patapos na tayo. Key theme in Christ, used repeatedly. Yan yung grace kanin, unity, the church or yung body, 8 times na nabanggit. Then, spiritual warfare. Then, God's eternal purpose. Then, nasa outline na tayo. Outline, the Christian wealth and walk in Christ. The Christian's wealth in Christ. Bali, dalawa. Ang outline ng Book of Ephesians ay nahati sa dalawa. Chapter 1 to 3:21, then chapter 4 hanggang dulo na. So, yung una is the Christian wealth in Christ and the Christian's walk in Christ. So, yung first part niya, ito yung nilalaman ng first part. Labo. So the Christian wealth in Christ salutation, then wealth of redemption, wealth of resources, wealth of regeneration, then wealth of reconciliation, then wealth of revelation. Then number 7 is wealth of revitalization. So, yan yung first part ng libro, The Christian Wealth in Christ. Kaya nagsimula lahat sa wealth. Kinuha ko yan kay, wala dyan. Kay marami tayong resources na pinagkuhanan. Kinuha ko to sa outline ni Chris Reeves. Kasi pinag-aralan namin yan through Zoom kay Chris Reeves. Then, part 2 niya is the Christian walk in Christ, 1 to 6 to 24. Walk in unity, verse 1 to 6. Then walk in newness, 7 to 32. 5, 1 to 2, walk in love, walk in light, walk in wisdom, walk in spirit, and walk in subjection and love. Then last, walk in, meron pa isa, walk in obedience and walk in warfare. So yan yung second part ng libro. Mapapag-aralan natin lahat yan. Then, meron pa? Wala na. Yan na yan. So yan yung short outline. At iisa-isahin natin yan. Ilan lesson kaya to? March ngayon, ano? March, April. Sana makaya natin ng 3 months. 3 months siguro. Yung Colossians, mabot ng 5 months yan.
Colossians natin. Sa 3 months siguro, pag-aaralan natin itong librong ito. So next week, basahin nyo na. Paulit-ulit yung basahin para magsimula na tayo sa Ephesians. Pangit yung Colossians, Ephesians. So yan muna yung preview natin, yung background na pag-aralan natin, yung outline, at saka yung political, agricultural, and religious background and geographical background ng Book of Ephesians. Okay, so thank you very much. Wala pa naman sigurong question, no? May question ka na, Brad Larry? Wala pa. Hindi pa tayo nagsisimula. Wala pa. Okay. Chapter 1 na tayo next week, loobin ng Panginoon. Rainier? Thank you, Brother James, sa ating Bible study ngayong gabing ito. Awit po tayo ng isang awitin bago po tayo mananalangin. Awitin po natin ang 778, Bringing in the Ships. Kagaya ni Apostol Pablo, siya po ay nangaral at yung pangangaral niya, yung salita ng Diyos, yun po yung buto na naitanim doon sa lugar ng Ephesus 7:7-8. Tayo po tumayong lahat mga kapatid habang inaawit po ito. Sowing in the morning, sowing seed of kindness, sowing in the noontide and the dewy eve, waiting for the harvest and the time of reaping, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Sowing in the sunshine, showing in the shadow, bearing neither cloud nor winter chilling breeze. By and by the harvest and the labor ended, we shall come rejoicing, bringing in the sheep, bringing in the sheep, bringing in the sheep. We shall come rejoicing, bringing in the sheep, bringing in the sheep, bringing in the sheep. We shall come rejoicing, bringing in the ships. Tayo po yung manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos sa namin na nasa langit na makapangyarihan sa lahat, na siyang nagbigay ng aming buhay at patuloy na nagbibigay ng aming pangangailangan sa aming pang-araw-araw. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat po na inyong pinagkakalob sa amin. Ito man ay material na bagay, physical, at lalo higit ang spiritual na inyong pinagkaloob sa bawat sa amin. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay nagpapasalamat sa lahat ng inyong pinagkakaloob sa amin. Ipinapanalangin namin sa mga pag-aaral namin ngayong gabing ito, sa mga Bible study na ipinangaral sa amin ni Brother James. Kami po ay nagsimula sa libro po ng Ephesus. At sana po, Panginoon, ang mga salitang ito ay magbigay sa amin ng karunungan at kaalaman upang magamit namin sa aming buhay at upang sa ganun din ay may bahagi din namin ito sa mga tao na nasa paligid namin, lalo tigit ang mga mahal namin sa buhay, mga pamilya namin, mga kaibigan, at mga tao na nasa paligid ng bawat isa sa amin upang malaman din nila ang ebanghelyo ng aming Panginoong Jesucristo. Dalangin namin, Ama, na naway patuloy ninyo kaming bigyan ng kalakasan, bigyan ng mga biyaya
na nanggagaling sa iyo, lalo tigit ang mga pangangailangan namin sa aming pang-araw-araw na aming pamumuhay. Hiling din namin sa aming pagsamantala na paghiwalay sa gabing ito, ay ingatan niyo po kami, ilayo sa anumang disgrasya at kapamakan, upang makarating kami ng ligtas sa aming mga tahanan, at sa susunod po na aming pagtitipon sa linggo na aming pagsamba ay naway inyo po kami patuloy na ingatan din upang kami din po ay makapagsamba at magampanan namin ang mga gawain po namin sa loob ng iglesia ng aming Panginoong Jesucristo. Patawarin niyo kami, Ama, sa mga nagagawa namin pagkakasala upang kami po karapat-dapat sa inyong banal na harapan. Ito po ang mga dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na siya aming tagapagligtas. Amen. Thank you. Bye, bye, bye. And live. Thank you po. Bye-bye.